Kasalukuyan pong may nangyayaring demolisyon sa may Barangay Commonwealth, Quezon City. May ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Rafi, kaninang umaga pa ikinakasa itong ikalawang araw actually ng demolition dito sa may Litex sa Commonwealth, Barangay Commonwealth. At yung barkada ng mga residente rito, more or less 50 families, ay nalampasan na ng demolition team na suportado ng SWAT at QCPD para maisakatuparan yung order ng korte na malinis itong 1,600 square meters lamang naman ito na lupa na pag-aari ng isang pribadong tao. At kahapon ay nagsagawa na ng demolition dito pero 20 houses pala ang nagigiba. At para makompleto ang order ng korte ay 50 pamilya pa ang mawawala ng bahay. Kanina mga babae yung nasa barikada in the hope na hindi sila gigibain ng demolition team. Pero kanina, bago magtanghali, ay pinwersa na rin yung kanilang hanay para maituloy itong demolition team. Hanggang ngayon ay patuloy yung barikada ng mga tao, bagamat na itataboy sila. At pinakatuloy na ng sigaw ang mga pulis. Hindi naman kagaya ng mga nasaksihan natin noon na talagang handa sila para pambato ng mga bote. Wala namang ganyan eksena na bagamat sinisigawan nila yung nagpapatupad ng demolition order, Rafi. Mark, meron ba silang choice na pwedeng puntahan kapag talagang tuluyan na ngang natanggal yung kanilang mga kabahayan dyan? Yun ang nirereklamo ng mga residente rito na wala daw revocation na ibinigay sa kanila. Bagamat ang sinasabi ng sheriff, wala siyang hawak na papel sa backgrounder ng kaso. Pero sinabi niyang hindi naman din maaari na walang relocation bago sila magpatupad ng isang demolition order. Kung saan ay hindi. At meron sa mga pamilya rito hanggang sa huli ay hindi raw nag-avail ng mga relocation na inaalok sa kanila. Kaya sila ay nauwi sa pagbabarikada para ipaglaban yung kanilang posisyon. Mark, ilang taon na raw nakatira yung mga residente dyan sa lugar na yan? Matagal na. Mayroon kami mga nakausap dito na may edad na at sinasabi niyan 26 years na sila rito. Ito kasi yung hanay na ito, Rafi, pagkalampas ng Litex, kung pamilyar ka. Ito yung Kambingan na matagal na rin nating alam kung lugar na ito at marami sa kanila ay ganun nga, mahigit 2 dekada na raw na naninirahan dito. Bagamat alam nila, sarili nila, na wala silang hawak na titulo. Pero ikinagulat nila dahil bago raw sa pandinig nila yung sinasabing pribadong tao na bigla na lang daw nagmay-ari ng kanilang lupa. Pero aminado silang wala rin silang titulong pinanghahawakan. Mark, bukod sa mga taga-demolition team, I would assume mga taga-City Hall, may mga taga-barangay bang namamagitan dyan sa lugar na yan? May coordination sila sa Barangay Commonwealth. Bagamat yung demolition team na dala ng sheriff, ang mismo nga nagpapatupad ng demolition order. At sa kanilang likuran naman, ang hanay ng PNP SWAT at ng QCPD para magbantay ng seguridad. Pero yung mismong gumagawa ng pagpukpok, pagbaklas ng mga bahayan ay demolition team na nagmula sa City Hall. Panghuli na lamang, Mark, matanong ko na rin, nakaka-apekto ba sa daloy ng trapiko dyan sa Commonwealth itong nangyayari ngayong demolition dyan? Yung kahabaan ng Commonwealth ay banayad naman pagka ikaw ay nakalampas na rito sa may Litex. Dahil itong area na to talagang paradahan to ng mga jeep mga 2 lanes na nakukuha talaga rito ng mga UV Express na pumaparada rito hanggang sa may kanto ng Litex at saka yung mga jeep dahil may palengke dyan sa kanto. Kaya nagsisige, pero dahil malapad naman ito, meron ka pang 6 hanggang 7 lane na nadadaluyan naman ng mga papuntang Fairview. Okay, maraming salamat, Mark Salazar.